Magandang umaga po sa bawat isa. At nais ko po kayong batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year. Napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang tayo po yung diwang ng Pasko, ngayon po ay Pasko na naman ulit. At salamat sa Panginoon dahil lagi po natin ipinagdiriwang, lagi po natin inaalala at lagi po natin sineselebrate ang araw ng Pasko sapagkat ang Pasko ang pinakamahalagang selebrasyon sa lahat ng selebrasyon dito sa ibabaw ng lupa. Amen? At ngayon pong December, ang theme po natin sa ating po mga message is Jesus, the light of the world. Si Jesus, ang ilaw ng mundong ito. Kaya nga po lahat ng ating po messages ngayong December is about sa ilaw. Sapagkat ang ilaw ang nagbibigay ng liwanag. Hindi po ang liwanag ang nagbibigay ng ilaw, ha? Ang ilaw ang nagbibigay ng liwanag. Ang liwanag. Kaya nga po, pag tinanggal natin tong ilaw na to, wala po tayong liwanag. Di ba? Pag tinanggal natin ang araw, wala po tayong liwanag. In the same way, kapag tinanggal natin ang Diyos, wala po tayong liwanag. Diba? Kaya nga po, kung babasa natin sa Genesis chapter 1, verse 1 to 3, basahin muna po natin to bilang introduction. Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 3. Mga kapatid, basahin po natin ang salita ng Panginoon at para bang tayo po nag-almusal na at talagang buhay na talagang ninanamnam natin ang salita ng Panginoon. Ready? 1, 2, 3. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. You see, from the very first thing ng creation natin, from the book of creation, ang unang-unang ginawa ng Diyos ay walang iba kundi ang liwanag. Bakit po? Kasi ang Diyos ay Diyos ng liwanag at hindi po siya Diyos ng kadiliman. Ba? Sapagkat napakadilim ng mundo kung wala ang Diyos. Di ba? Napakadilim ng mundo kung wala po ang Diyos. Kaya nga ang unang-unang nilikha at lumabas sa bibig ng Diyos from the book of creation ay, let there be light. Magkaroon ng liwanag. At ganoon din po ang nangyari noong unang Pasko. Di ba? Noong unang Pasko, ang tao po ay talagang walang kapag-asa, walang direksyon, namumuhay sa kadiliman. Alam niyo po ganito, no? From Malachi to Matthew, yung Old Covenant at yung New Covenant, meron pong 400 years of silence yan bago po nagkaroon ng Matthew. Pagkatapos ng Malachi, yung pinakahuling book ng Old Covenant, 400 years na ang Diyos ay hindi kumilos sa tao. Kaya yun siya sabing 400 years of silence. Na ang tao talaga ay namuhay sa kadiliman, na talagang ang tao talaga is from bad to worse, at talaga ang tao po talaga noon ay wala talagang direksyon, wala talagang patutunguhan, na ang tao talaga noon ay talagang isipin na natin kung anong klaseng kasamaan ang pwedeng mangyari sa sangkatauhan dahil ang Diyos ay hindi kumilos. At dahil ang tao ay sobrang sama, ang tao po ay talagang wala ng pag-asa. Sa Book of Matthew, nung isinilang ang ating Panginoon Hesukristo, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ng ilaw. Nagkaroon ng liwanag. Sumilay ang liwanag sa sangkatauhan. Hindi lamang sa sangkatauhan, kundi sa buong galaxy, sa buong universe, suminag ang liwanag. Bakit po? Kasi isinilang ang ating pong tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesukristo. Kaya nga po, ang message po natin ngayong pong umaga,
bago ko po makalimutan, bago po ako mawala, ang message po natin ngayon pong umaga ay si Jesus ang ilaw sa atin landas. Si Jesus ang ilaw sa atin landas. At ang ating pong teksto ay makikita po natin sa 1 Kapitulo 12, talatang 46. Again mga kapatid, basahin po natin ito sabay-sabay, namnamin po natin yung salita ng Panginoon at hayaan natin na ang Diyos po ang mangusap sa atin. Ready? 1, 2, 3. Ako ay naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sinuman sumasampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ay naparito. Ako ay naparito na isang ilaw na sanlibutan. Ito ay declaration at ito po ay isang invitation. Ito ay kapahayagan at ito din po ay isang imbitasyon sa atin. Na kung sino man ang nadidiliman sa atin sapagkat ang kadiliman ay sumisimbolo sa kasalanan. Ang kasalanan ay nagahari dahil sa kadiliman. At ang paanyaya ng Panginoon, ang declaration ng Panginoon sa 1 Kapitulo 12, talatang 46, sabi niya doon, ako ay naparito na isang ilaw ng sanlibutan. Take note, ang gustong ilawan ng Diyos ay ang sanlibutan, sapagkat ang kaharian niya ay maliwanag na. Ang kalangitan ay maliwanag na dahil siya po ay nandoon. Ang gustong liwanagan ng Diyos ay ang sanlibutan. Diba? Kaya nga po nag-declare siya sa sanlibutan na ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan. Kaya tayo ay kanya pong inaanyayahan. Tayo po, sa declaration na to, tayo po ay kanyang ini-invite. Ako ay naparito na isang ilaw ng sanlibutan. Ng sanlibutan. Jesus Christ is not a light. He is the light. Ulitin ko po, Jesus Christ is not a light, He is the light. Hindi siya ang ilaw, kundi siya mismo ang ilaw. Hindi siya ang pag-ibig, kundi siya mismo ang pag-ibig. Nakuha niyo po, di ba? Hindi siya pag-ibig, kundi siya mismo ang pag-ibig. Kung wala ang Diyos, walang pag-ibig dahil siya mismo ang pag-ibig. Hindi siya ang ilaw, sapagkat siya mismo ang ilaw. Kapag wala ang ilaw, pag wala ang Diyos, wala din tayong ilaw dahil He is the light. Diba? He is the source. Diba? He is the source. Kaya nga po, kung babasahin po natin ating pong teksto, ang ilaw po ang nagbibigay ng liwanag sa dilim. Kamukha ng pangaral po ng linggo ng ating pong pastor, ang ilaw po ang nagbibigay ng liwanag sa dilim. Diba? Gaano man kadilim ang buhay po natin, gaano man kadilim ang ating pong kinabukasan, gaano man kadilim ang ating pong nakaraan, gaano man kadilim ang ating pong kasalukuyan, kaya pong liwanagin ng Diyos anuman ang kadiliman. Dahil ang liwanag ng Diyos ang nag-aalis ng lahat ng uri ng kadiliman sa buhay ng tao. Sa buhay ng tao. Sa buhay po. Kaya nga po kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon Jesucristo, hindi po tayo mangangapa, hindi po tayo magpapaikot-ikot. Ang tao po na namumuhay sa kadiliman, nagpapaikot-ikot ang buhay. Di ba? Nagpapaikot. Kasi nga hindi niya alam kung saan siya papunta. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang kanya pong mga hakbang. Bakit po? Kaya po siya nagpapaikot-ikot sa kanyang buhay. When you follow Christ, you don't walk in circles. You walk in purpose. When you follow Christ, you don't walk in circles. You walk in purpose. Diba? Kapag tayo ay sumusunod kay Kristo, hindi po tayo magpapaikot-ikot sa buhay. Na araw-araw na ginawa ng Diyos, yung ginawa mo last year, ginagawa mo pa rin ngayon, at ginagawa mo pa rin hanggang ngayon, at hanggang ngayon, hindi pa ikot-ikot ang buhay sa Panginoon Jesucristo. Bakit po? Kasi kapag tayo sumusunod sa Panginoon Jesucristo, yung layunin niya, ipapahayag niya sa atin, at yun ang magbibigay ng liwanag sa atin buhay. Diba? Yung purpose niya.
Di ba? Yung layunin niya sa buhay po natin. Ngayon po, ang tanong po ngayon pong umaga, dahil alam natin na ang Diyos po ang ilaw at siya po ang nagbibigay ng liwanag sa buhay po natin. The greatest question ngayon pong umaga is, how should we respond to the invitation of our Lord Jesus Christ? How should we respond? O paano natin dapat tugunan ang paanyaya ng ating Panginoon Hesukristo? Nabasa po natin ang kanyang salita. Nabasa po natin ang 1, Kapitulo 12, talatang 46. 46, sabi doon, ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan. Ang sinuman sumasampalataya sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Ito po ay imbitasyon ng Panginoon. Ito po ay declaration ng Panginoon. Ano ang ating tugon sa declaration ng Panginoon? Ano ang tugon natin doon sa imbitasyon sa atin ng Panginoon? Ano ang magiging tugon po natin? Diba? Ano yung response natin sa Diyos? Ang unang-unang dapat natin maging response is walang iba, let us believe that Jesus is the light. Let us believe that Jesus is the light. O manampalataya tayo na si Jesus ang liwanag. Diba? Kung babasahin po natin yung ating pong teksto, mga kapatid, 1 verse lang po tayo, pero ito'y napakayaman. Kung babasahin po natin ang ating pong teksto, yung 1 Kapitulo 12, talatang 46, sentence B. Basahin po natin. Upang ang sinuman sumasampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Upang ang sinuman sumasampalataya sa akin. Yun dapat ang unang tugon natin sa Panginoon Jesucristo sa kanyang invitation. Ang invitation niya sa atin, lumapit tayo sa ilaw, lumapit tayo sa Kanya. Ang nais ng Diyos na tugon niya tugon natin sa Kanya ay walang iba kundi tayo po ay maniwala na siya po ang ilaw. Mamamangha po kayo pag binasa niyo po ang 1 Kapitulo 12. Nahirapan po ako magtagalog. Hindi po ako sanay magtagalog ng purong Tagalog, no? Sinisikap ko lang po na magsalita ng purong Tagalog pero nahihirapan po talaga ako. Di ba? Kung babasahin natin yung 1 Kapitulo 12, kaya mabagal yung mabagal yung paglabas ng salita sa akin ng 1 Kapitulo 12, talatang 46. Di ba? Yung buong kapitulo ng 12, mamamangha po kayo, ang mga kausap niya ng Panginoon ay yung mga taong pinagaling niya, yung mga taong nakakita ng kagalingan, yung mga taong ginawa niya ng himala, yung mga tao na kanyang binahagi na ng salita ng Panginoon. Pero makikita niyo po sa 1 Kapitulo 12, talatang 37. Basahin po natin to. 1, 2, 3. Bagamat gumawa siya sa harapan nila ng maraming tanda, sila ay hindi naniwala sa Kanya. Mga kapatid, ulitin natin para maintindihan po natin mabuti. Bagamat gumawa siya sa harapan nila ng maraming tanda, sila ay hindi naniwala sa Kanya. Mga kapatid, nakita nila ang ilaw. Nakita nila yung napakaliwanag, napakaningning, at napaka-physical na Jesus Christ. Pero hindi sila naniwala sa Panginoon. Nakita nila yung mga himala, nakita nila yung mga kababalaghan, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero hindi pa rin sila naniwala sa ilaw. Ang nais ng Diyos sa atin bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay maniwala sa Kanya. Diba? Ang sabi sa ating pong teksto, kung sino man ang sumampalataya, kung sino man ang sumampalataya, kung sino man ang sumampalataya. Wala siyang sinabi doon na gender, wala siyang sinabi doon na katangian, basta ang sabi doon, kung sino man ang sumampalataya, ay hindi na lalakad sa kadiliman. Hindi na lalakad sa kadiliman.
Mga kapatid, kailangan maniwala tayo na si Jesus ang ilaw. Di ba? Di ba? Paniwalaan po natin, Jesus Christ is the light. Paniwalaan po natin na ang Panginoon Jesucristo ang nagbibigay ng direksyon sa atin mga kalituhan. Direction and confusion. Paniwalaan po natin that Jesus Christ give direction in confusion. Mga kapatid, mga minamahal, napakarami pong kalituhan na nangyayari sa atin dito sa ibabaw ng lupa. Minsan paggising natin sa umaga, hindi natin alam kung tayo ba'y kakaliwa, kung tayo ba'y kakanan, kung tayo ba'y didiretso, kung tayo ba ay aatras. Diba? Sa dami ng mga bagay na gumugulo sa atin. Diba? Maraming bagay ang gumugulo sa isipan po natin. Maraming bagay ang nagbibigay ng kalituhan sa atin. Diba? Hindi natin alam kung paano natin haharapin yung mga bagay na yun. Sa estudyante, ang mga problema ng estudyante is yung kanila pong professor, yung kanila pong subject, yung kanila pong mga endeavor sa pag-aaral. Ang nanay, ang problema is about budgeting, kung paano pagkakasa yung pera. Ang tatay is about kung paano magkakaroon ng maraming income, di ba? Na maraming income. Ang church, hindi natin alam kung paano natin gagawin na isulong ang kaharian ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Ang ating pamahalaan ay maraming problema na kinakaharap. Diba? Ang mundo ay napakaraming problema ang kinakaharap at kailangan po natin ng direksyon sa ating pong mga kalituhan. Kaya nga po pag nabukas kayo ng TV, nakinig kayo ng social media, di ba? Gera dito, gera doon, di ba? Nakakalito na. Hindi mo na alam kung anong papakinggan mo. Parang wala nang mabuting balita. Diba? Parang wala nang mabuting balita. Pero alam niyo po, maganda yung balita na sasabihin ko po sa inyo. Kung babasa natin ang Proverbs Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 6. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Mga landas. Hindi sinabi ng Proverbs o ng Kawikaan na landas, kundi mga landas. Ibig sabihin, lahat ng aspeto, lahat ng area ng buhay mo ay tuturuan ka ng Diyos. Diba? Tuturuan ka ng Panginoon. Diba? Kaya nga po, paniwalaan po natin na si Jesus ang nagbibigay ng direksyon sa ating pong mga kalituhan. Mga kapatid, gusto ko lang po magkwento sa inyo. Maikli lang naman. Noong pong year 2022, 2022, alam niyo po na ako po ay na-injury sa motor. At ito po, sa pagkakatanda ko, ito po ay January 13, 2022. At ako po ay hindi naman pabalik-balik. Nagbalik-balik din po ako sa orthopedic, di ba? Dahil ako po ay nasa mento. At yung pong moment na yon, yung mga time na yon, yung season ng buhay ko na yon, yung mga panahon ng buhay ko na yon, ay ang amin pong anak na si Manel, hindi ko po inaangking kasi may asawa ko. Ang amin pong anak na si Manel ay papasok na po ng college. At marami po siyang pangailangan. Kailangan niya po ng laptop, kailangan niya po ng cellphone, kailangan niya po magpa-enroll, kailangan niya po... Alam niyo po, bilang tatay, ako po ay talagang for January, February, March, April, May, June, hanggang July, ako po ay hindi makatayo. Hindi po ako makakilos, hindi po ako makapunta ng banyo, hindi po ako makapunta sa banyo mag-isa, hindi po ako makapaligo mag-isa kasi nga po ako po ay nakaupo lang. Ako po ay talagang litong-lito. Gulong-gulo ang buhay ko noon. Talagang hindi ko alam kung parang gusto kong sumuko, gusto ko talagang sabihin sa Panginoon, Lord, ayoko na. Diba? Ayoko na kasi ang hirap. Papasok ang anak mo sa college, wala kang pang-enroll,
Papasok ka na, makikita mo, asawa mo, nahihirapan. Pero alam niyo po, pinakita sa akin ng Panginoon na hindi niya kami pababayaan. Hindi niya kami iiwan. Pinakita niya sa akin yung Proverbs 3:6. Sabi niya, sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Nagkaroon ng laptop, nagkaroon ng cellphone, nakapag-enroll ang aming pong anak, at ang pinakamaganda at pinakamainam sa lahat, ako po ay gumaling. Mga kapatid, mga minamahal, ang kadiliman ay talagang gustong bumalot sa tao. Pero ang liwanag, ang darating sa buhay ng tao, hindi pwedeng maiwasan sapagkat makapangyarihan ang liwanag kaysa sa dilim. Makapangyarihan ang liwanag kaysa sa dilim. Kaya nga po sa oras na tayo po nalilito, na hindi natin alam kung anong gagawin natin, humingi tayo ng direksyon sa Panginoon. Pastor Arnel, hindi mo naranasan kung ano naranasan ko. Hindi mo naranasan kung anong kabigatan na meron ako. Mga kapatid, mga minamahal, hindi mahalaga kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Ang mahalaga kung anong gagawin ng Diyos sa pinagdadaanan mo ngayon. Diba? Yun ang mahalaga. Kung anong gagawin ng Diyos sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaya manampalataya tayo na si Jesus ang nagbibigay ng direksyon sa atin mga layunin. Diba? Sa atin mga layo. Nagbibigay ng direksyon sa ating mga kalituhan. Sa ating kalituhan. Pangalawa, manampalataya tayo that Jesus gives counsel and decision. Siya ang nagbibigay ng payo sa lahat ng atin mga desisyon. Tandaan po natin to. Napakinggan ko na po to at lagi ko po itong pinapakinggan. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Ang buhay ay hindi mga pagkakataon ng mga bagay na tawag dito, yung nagkataon lang, kundi ito ay pinili natin. Pinili natin. Kaya kailangan kapag tayo ay nagdesisyon, dapat tama ang atin pong pagpili. Kailangan natin ng tagapagpayo. Sino po ang tagapagpayo po natin? Walang iba kundi si Jesus. He is the light. Siya yung tagapagpayo po natin. Walang ibang pwede magpayo sa atin. Kung tama ba itong ginagawa ko, kung mali ba itong ginagawa ko, kung ito ba ay nakakalugod sa Diyos o hindi, kung ito ba ay gagawin ko para sa kaluwalhatian ng Diyos o hindi, kung ito ba ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ang Diyos lang ang makakapagpayo sa atin. Walang ibang counselor na pwedeng mag-counsel sa atin sa pinakamabigat pinakamatinding problema ng buhay po natin, walang iba kundi ang Diyos. Proven ko na po ito. Kahit lumapit kayo, walang masamang lumapit sa pastor. Walang masamang lumapit sa mga lingkod ng Panginoon. Pero sila po ay limitado, kami po ay limitado, pero ang Diyos ay kailanman ay hindi malilimitahan sapagkat siya ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan. Ng karunungan. Diba? Ng lahat ng karunungan. Kaya dapat maniwala tayo that He is the counsel in all our decisions. Siya ang nagpapayo sa atin sa lahat ng ating pong mga pagpapasya. Kaya nga kung babasa natin ang Awit, Kapitulo 16, talatang 7. Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. Akin pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi ay tinuturuan ako ng akin puso. Akin pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Ang sinabi ba dyan, akin pupurihin ang Panginoon o akin pupurihin ang pastor na nagbibigay sa akin ng payo. Yung ba nakasulat dyan? Akin pupurihin ang akin nanay na nagbibigay sa akin ng payo. Yung ba nakasulat dyan? Diba? Akin pupurihin ang akin asawa na nagbibigay sa akin ng payo. Yung ba ang nakasulat dyan? Ang nakasulat dyan ay,
akin pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. And take note, mga kapatid, isa sa mga sumulat ng awit ay walang iba kundi si David. Si David ay isang hari. At hindi lamang siya hari, siya ay pinakamakapangyarihan hari sa kanya pong kapanahunan. Pero ang kanyang sabi, akin pupurihin ang Diyos na nagbibigay sa akin ng payo. Siya ay pinakamakapangyarihan, siya ay pinakama-impluwensya, siya ang pinakamataas ang posisyon sa kanyang sa ibabaw ng lupa ng kanyang kapanahunan, pero wala siyang ibang pwedeng lapitan na hingaan ng payo kundi ang Diyos lamang. Diba? Ang Diyos lamang. Diba? Kaya nga po, sa lahat ng atin pong mga desisyon, diba? Humingi tayo ng payo sa Panginoon. Ano man yung desisyon natin, maliit man o malaki, kailangan natin ng liwanag. Ang liwanag ay nagmumula sa pagpapayo ng Panginoon. Diba? Ang liwanag ay nagmumula sa pagpapayo ng Diyos. Pangatlo, manampalataya po tayo na siya ang nagbibigay sa atin ng peace in storm o kapanatagan sa gitna ng bagyo. Diba? Diba? Kapanatagan sa gitna ng bagyo o kapayapaan sa gitna ng bagyo. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, kaya nga po ang buhay po natin ay hindi po tuloy-tuloy. Hindi lahat ng oras laging mainit, hindi lahat ng oras laging umuulan, hindi lahat ng oras laging taglagas, hindi lahat ng oras ay laging tagsibol, kundi may panahon sa buhay po natin. At may mga panahon sa buhay po natin na puro bagyo ang dumarating sa buhay po natin. Nakaranas na po kayo ng ganon? Na puro, parang napakabigat. Kahit pumunta ka sa kaliwa, pumunta ka sa kanan, pumunta ka sa kabilang bahay, pumunta ka sa kabilang bahay, puro problema, puro pagsubok, di ba? Ang daming bagyo. Di ba? Ang daming bagyo. Ano ang dapat natin gawin? Di ba? Manampalataya po tayo na ang Diyos ang kapayapaan natin sa lahat ng bagyo ng buhay. Di ba? Maraming bagyo ang buhay po natin. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa. Based on your experience, alam niyo kung anong ibig kong sabihin ng bagyo. Diba? Alam niyo kung anong ibig sabihin ng bagyo sa buhay po natin. Maraming matatinding problema tayong pinagdadaanan o pinagdaanan, pero ang kapayapaan ng Diyos ang kailangan po natin. Ang kapayapaan ni Jesus ang kailangan po natin. Manampalataya tayo na ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Tandaan po natin, pag may liwanag, may kapayapaan. Pag may kadiliman, may takot. Nakuha po natin? Pag ang kadiliman ay naghahari sa iyo, automatic natatakot ka. Pero kapag ang liwanag ang naghahari sa iyo, ikaw ay payapa. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, payapa po tayo. Ito po'y pinakita ng Panginoon Jesus nung siya po ay nasa bangka at na siya po'y natutulog at biglang lumakas yung hangin, lumakas yung bagyo. Ang kanya po mga alagad ay natakot. Pero ang Panginoon Jesus, ang sabi niya, tumigil ka, hangin, tumigil ka, alon, di ba? Mga alon. At tumigil sila. Di ba? Ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. And therefore, kapag tayo po ay lumapit sa ilaw, lumapit sa liwanag, ang kapayapaan ng Diyos sa gitna ng unos ng buhay ay maranasan po natin. Di ba? Maranasan po natin. At ang pang-apat, manampalataya po tayo na si Jesus ang nagbibigay ng clarity and purpose. Di ba? O yung, ano ba yung kalinawan sa layunin ng buhay? Clarity and purpose. Diba? Yung maging malinaw sa atin kung saan ba talaga tayo papunta. Kung saan ba talaga tayo patungo. Marami pong mga tao, regardless ng bata pa. Kasi ganito ang katuwa natin pag bata pa, okay lang itong ginagawa ko kasi bata pa ako Kumbaga, kahit hindi ko pa matupad kung anong layunin ni Lord sa akin, magagawa ko rin yung pagdating ng panahon. At yung middle age na siya,
magpapakasawa muna ako bago ko gawin yung kalooban ni Lord sa akin kasi sayang naman, nandito na ako eh. Masaya na yung buhay ko na ganito. Anuhin ko na to, di ba? Pagtanda mo na, sasabihin mo naman, ay, wala na, hindi ko na kaya. Malabo na ang mga mata ko, hindi na ako makalakad, hindi na ako ano. Kailangan mo tuto pa rin yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Pagpatay ka na. Di ba? Pagpatay ka na. Di ba? Hindi, alam nyo, ang clarity of purpose ay hindi sa age. May mga tao na talagang ang purpose ng buhay po sa kanila ay nakamtan po nila at young age na maliwanag na sa kanila layunin ng kanila pong buhay. May mga tao naman na 50 years old na, 60 years old na, hanggang ngayon hindi pa alam kung saan sila patungo. Di ba? At kailangan po natin ang Panginoon Jesucristo, ang liwanag ng Diyos. Ang liwanag ng Diyos para malaman po natin kung saan ba talaga tayo papunta. Kung saan ba talaga tayo patungo. Tandaan po natin, kapag hindi klaro yung purpose ng buhay mo, nasasayang ang oras mo, nasasayang ang pera mo, nasasayang ang lakas mo, nasasayang ang buhay mo. Diba? Nasasayang ang buhay mo. Bakit? Kasi hindi klaro sa'yo kung saan ka talaga patungo. Kung saan, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo. Ano ba talaga yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Ano ba talaga yung reason kung bakit ako nag-exist dito sa ibabaw ng lupa. What is the reason of your existence? Diba? Kung bakit ako isinilang dito sa ibabaw ng lupa. May mga tao, pagod, sabi nga ni Pastor ng Linggo, na mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kasi nga, ginagawa nila yung mga bagay na hindi nila dapat gawin. At ayaw nilang gawin yung mga bagay na dapat nilang gawin. Kaya napapagod sila. Hindi lahat ng bagay kailangan mong gawin. Meron kang specific purpose dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga ako, hindi ako maririnig na sinasabi ko na marami akong ginagawa. Hindi ko sinasabing ganon. Ang sinasabi ko, may ginagawa ako. Kasi hindi ko kailangan maraming gawin. Ang kailangan kong gawin ay may gawin ako na makakatungo patungo doon sa layunin ng aking buhay. Di ba? Hindi lahat ng bagay kailangan mong gawin. Kaya nga kailangan natin ng ilaw. Kailangan natin ng liwanag ng Panginoon para maging klaro sa atin yung purpose ng buhay po natin. Yung layunin ng buhay po natin. Hindi layunin ng Diyos sa iyo na ikaw ay yumaman lang. Of course, bonus yun. Hindi layunin ng Diyos na ikaw lamang ay magkaroon lamang ng isang mas naayos, masaya na pamilya. Bonus lang yun. Hindi layunin ng Diyos sa iyo na ikaw lamang ay umaattend ng church at ikaw ay talagang gusto mo talagang maging maapoy sa Panginoon. Bonus lang yun. Meron specific purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at yun ay dapat natin tuklasin, dapat natin alamin sapagkat kung hindi natin ito malalaman, yung ilaw, yung liwanag na dumarating sa buhay po natin ay aalis sa atin. Bakit? Kasi hindi mo kailangan ng liwanag eh. Hindi mo kailangan ng liwanag. Kasi hindi ka naman lumalakad sa liwanag. Ang liwanag ang magtuturo sa iyo kung saan ka papunta. Diba? Kung saan ka papunta. Mamaya explain ko pa po ito much further po. Una, yun po yung una. Let us believe that Jesus Christ is the light. Ang response po natin sa Panginoong Jesucristo bilang isang ilaw, kailangan tayo po ay maniwala, manampalataya na si Jesus ang liwanag. Pangalawa, let's follow Jesus Christ in our guide on life's path. O sundan natin si Jesucristo bilang ating gabay ng buhay. Sundan natin ang Panginoong Jesucristo bilang gabay ng ating buhay. Balik po tayo sa ating pong teksto. 1, Kapitulo 12, talatang 46, sentence B, o yung pangusap na B. Sabi doon, ready? 1, 2, 3.
upang ang sinuman sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Huwag manatili sa kadiliman. Ibig sabihin, kailangan meron tayong guide sa buhay po natin. Kailangan meron po tayong sinusundan sa buhay po natin para po tayo ay hindi manatili sa kadiliman. Kailangan natin sumunod o sundan ang Panginoon Hesukristo. Di ba? Ang Panginoon Hesukristo. Kaya nga po kung babasahin natin, yun, Juan Kapitulo 12, talatang 35. Ang basahin na lang po natin, yung dilaw po, yung kulay dilaw na kalinya. Dilaw na lang po. Yun lang naka-highlight po. Ready? 1, 2, 3. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Hindi ako ang may sabi po niyan. Ang may sabi niyan ay ang salita ng Diyos. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Di ba? Kaya kailangan natin sundan ang ating Panginoon Hesukristo. Kailangan natin sundan ang Panginoon Hesukristo para magkaroon tayo ng gabay patungo sa buhay na ito. Di ba? Yung buhay na nais niya para sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, all throughout my spiritual journey, ulitin ko po, all throughout my spiritual journey. Pansinin po ninyo ang sinabi ko, all throughout my spiritual journey. Hindi ko sinabing all throughout my serving to the Lord. Hindi ko sinabing all throughout na paglilingkod ko sa Panginoon. Ang sinabi ko ay all throughout my spiritual journey. Ibig sabihin, yung paglakad ko sa spiritual na mga bagay. Bakit po? Kasi po, hindi naman lahat ng panahon ng buhay ko, ako po ay sumunod sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon. Ang ating pong pastor, siya po ay mapalad dahil siya po ay for 40 years ng kanyang pong buhay, talagang siya ay sumunod sa Panginoon. Si Pastor Bong, siya po ay mapalad dahil simulang tanggapin niya ang Panginoon sa buhay niya. Sa buhay niya, talagang siya po ay naglingkod sa Panginoon. At ang iba sa atin talaga ay talagang simulang tanggapin mo ang Panginoon Kristo sa buhay mo ay talagang naglingkod ka sa Panginoon. Pero ako po ay hindi naman buong buhay ko naglingkod po ako sa Panginoon. May mga panahon, pag sinabing may mga season sa buhay ko, may mga panahon sa buhay ko na iba yung focus ko. May mga panahon sa buhay ko na ako po ay nakafocus sa akin pong pag-aaral. Dahil ako po ay nag-high school at high school po ako, mag-college, nag-aral po ako sa PUP. Nag-aaral na po ako ng first year college noon. Sabi ng nanay ko, mag-aral ka ng computer kasi kailangan mo ng computer. Kailangan mo mag-computer kasi pag nagnegosyo ka, computerized na ang mga bagay. Kailangan mo ang pinagsabay ko ang computer at ang course ko, yung business administration major on advertising. Yun yung panahon ng buhay ko na very focus ako sa pag-aaral ko. Kahit na although na nakakapag-share ako ng salita ng Panginoon sa PUP, nagkakaroon kami ng campus ministry, pero kulang. May mga pagkakataon din sa buhay ko, mga season sa buhay ko o panahon sa buhay ko na ako ay nakafocus sa kasalanan at sa mundo. Bakit po? Ako po ay lumaki sa isang church setting family. Ibig sabihin, 8 years old pa lang po ako o 9 years old pa lang po ako, ang nanay ko ay sinasama na kami sa church. Di ba? Kaya alam ko na yun. At ang church na yun, malaking church yun. Sinasama na ako doon sa Sunday school. Alam ko na narinig ko na lahat ng turo sa Sunday school sapagkat for 8 years old, 9 years old, 10 years old, 12 years old, 13 years old, hanggang 15 years old ako, nagsa-Sunday school po kami noon. At dumating ako sa season o panahon ng buhay ko na gusto ko mag-explore. Kaya naintindihan ko yung mga anak ng pastor, yung mga lumaki sa Christian family, na gusto kong mag-explore, gusto kong ilabas,
Gusto kong, ayokong maging Kristiyano, ayoko ng ganito na born again, ayoko nitong ganitong parang may ini-expect sa akin. Gusto kong gumawa ng kasalanan. Diba? Gusto kong gumawa ng kasalanan at lumalim sa kasalanan. Diba? Yun may mga panahon sa buhay ko na gano'n. Diba? Noong high school ako, hanggang mag-first year college ako, diba? Although may mga kasalanan ako na maliliit, pagsisinungaling, pagmumura, mga pornographic, Pero hindi kasalanan sa akin yun. Maliit na kasalanan yun. Gusto ko yung malaki pang kasalanan. Gusto ko pa mag-explore ng mas malaking kasalanan. Sapagkat lumaki kasi ako na sa church setting na bata pala ako na huwag mong gawin niya, masama yan, di ba? Hindi natin pwedeng gawin ito, hindi pwede tayong kumain ng dinuguan, hindi tayo pwedeng kumain ng ganyan. Marami mo, hindi tayo pwedeng kumain ng dugo, hindi tayo pwedeng kumain. Hindi ko kasi naintindihan yun. Hindi ko naintindihan. Yun yung mga season ng buhay ko na gusto ko talagang explore ang kasalanan at talagang nakapokus ako sa mundo. Diba? Lahat ng bagay sa mundo gusto ko maranasan. Diba? May mga season naman sa buhay ko na naging focus naman ako sa trabaho. For 14 years or 15 years ng buhay ko, ako po ay nagtrabaho. Diba? Although na meron akong Bible study, meron akong cell group noon, ang Kilyawan, pero hindi ako masyadong focus doon eh. Ang focus ko talaga noon ay walang iba kundi trabaho ko. Diba? Trabaho ko. Yun yung season ng buhay ko na nakapokus ako sa trabaho. Nakapokus ako doon sa kailangan na magtrabaho ako para umangat ang buhay namin, para ako ay mag-improve, para ako ay ma-promote, di ba? Ma-promote. Yun ang ko talaga for 15 years ng buhay ko. Di ba? May mga season naman sa buhay ko na ako po ay season sa buhay ko, naging materialistic po ako. Na gusto ko talaga yumamang kaagad. Ang isip ko talaga noon, gusto ko yumamang kaagad, gusto ko magkaroon ng kotse, gusto ko magkaroon ng sariling bahay, gusto ko magkaroon ng yun talaga ang nasa isip ko. Kaya maraming panahon sa buhay ko, maraming season sa buhay ko, na talagang hindi ko naman talaga naibigay ng buo yung paglilingkod ko sa Panginoon. Kaya ang sinasabi ko, spiritual journey. Sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. At hindi ko pa na-attain yung kanyang destination sa buhay ko. Diba? Kaya hindi ko ginagamit yung term na sa buong paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi ako mapapakinggan doon. Ang sasabihin ko lang sa inyo, sa buong spiritual journey ko, ito ang naranasan ko. Alam mo kung kailan ako naglilingkod sa Panginoon? Ito pa lang ang season ng buhay ko na naglilingkod ako sa Panginoon. Ito pa lang ang panahon ng buhay ko na ako ay naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, maaaring sa buhay mo, sasabihin mo, hindi mo kailangan ng liwanag kasi hindi naman ako ganun kasama. Kumbaga, may mga little bit of self-righteousness ka. Di ba? Parang ganun ako, parang ako. Di ba? Hindi ko kailangan ng liwanag kasi kumbaga, wala naman akong ganung grabing kasalanang ginawa eh. Wala naman akong matinding kasalanang ginawa eh. Kumbaga, namuhay pa nga ako ng pigil. Pigil pa nga yung Gusto ko pa nga sumama pero hindi ko magawa. Di ba? Yung iba, yung kanta nila, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ako gusto kong sumama pero hindi ko magawa. Bakit hindi ko magawa? Kasi alam nilang born again ako. Pero deep inside of me, gusto kong makawala. Di ba? Gusto kong makawala doon sa expectation ng tao. Di ba? Sa expectation ng tao. Kaya naintindihan ko yung mga kabataan dito. Yung anak ko, naintindihan ko siya. Kaya ang ginagawa ko sa anak ko, inuunti-unti ko lang siya. Hindi ko siya. Kaya nga ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, yung naranasan ko, wag na maranasan ng anak ko. Na dumaan pa ako sa painful way para matuto lang sa buhay. Matuto sa Kristiyanong pamumuhay. Pero hindi natin alam kung anong kalooban ng Lord eh. Ang importante, yung mga anak natin, maligtas. Maglingkod sa Panginoon. Di ba? Maglingkod sa Panginoon.
Pero yun ang sinasabi ko po to sa inyo kasi minsan may mga tao na sabihin, hindi ko kailangan ng liwanag kasi hindi naman ako ganun kasama. May mga tao naman na hindi na ako makalapit sa liwanag dahil napakadilim ng ginawa ko. Napakasama akong tao. Wala na akong ginawang mabuti, kundi napakasama ko talaga. At ayaw na lumapit sa liwanag dahil nahihiya na. Diba? Sa tingin niya, hindi niya siya kayang liwanagin dahil sa sobrang sama ng ginawa niya. Ano man yung katayuan natin, kailangan natin ng liwanag. Kailangan natin si Jesus. Diba? Kailangan natin si Jesus. Ang buhay po, alam niyo po, life pulled me in many direction. Ang buhay po, hinila ako sa napakaraming direksyon ng buhay. Pero iisang direksyon lang ang kailangan natin, ang direksyon ng Diyos. Diba? Ang direksyon ng Panginoon. Kaya nga po siya ang ilaw sa atin landas. Siya po yung ilaw sa atin pong landas.